Happy New Year. Happy New Year! Ilang oras pa ba? 2 hours pa. 2 hours more. Then we're going to shift into another year. So, before the end or before the year begin, we really need to look back. Look back po natin ang mga nangyari. Kasi kapag hindi natin na-look back yung mga ginawa ng ating Panginoon bilang born-again believer, dagdag lang po ito sa ating message kanina umaga. Pag hindi natin ni-look back yun, kaya nga, na-check ko na yung inyong mga evaluation paper ninyo, na yun nga, sabi ko pa, na naintindihan naman ng mga young people, na you yourself should evaluate yourself. Kasi ikaw lang nakakakilala ng sarili mo. At alangan naman paglaruan mo pa sarili mo, di ba? So kaya ang magaling na evaluator is yung ikaw mismo, evaluate mo ang sarili mo with the help of the manual. Yes. Kasi si Jesus ang right choice. So we thank God na emphasis ko kanina yung Malakay 3:8 to 10, pero hindi po pera ang Malakay. Yung tithe po ay hindi pera. Tanggalin nyo yan. Kundi lahat ng binigay ng Diyos sa iyo, mentally, time, potential, all assets na binigay ng Diyos sa iyo, ay bigyan mo ng honor ang Diyos sa pamagitan ng 10%. 10% is not bad. It is good kasi ang 10 is perfect. Kung yung 100, binigyan mo ng 10% ang back ang Panginoon, good as 100% yun. So, binigay ng Diyos sa'yo, ba't mo ibigay ang 100% sa Kanya? Ibig sabihin, sinabi mo lang na na-receive mo yung binigay niya sa'yo by giving the 10%, which is God is a God of purpose, kaya niya binigay ang 10% para sa Kanyang trabaho. Yun nga, sabi kanina ni Ken, hello Ken, and happy trip tomorrow. May God bless your trip with Dr. Ken. We're so happy to have like these people na mayroong experience. Kaya nag-mature sila eh. Kami, nag-mature kayo din later. Kasi for someone. Laging for someone ang Diyos, for others. Sabi nga ni Ken kanina, di ba? Nung araw, dahil nagbigay yung mga tao, isa ko dun sa naabot ng binigay nyo. Ngayon, it's my turn. Magbibigay din ako para mas marami pang maabot ng gospel. Ng gospel ang church. Kaya tayo nagbibigay ng tithes and offerings sa church para yung work ng Lord, abutin ka. Isa ako din sa naabot. Ikaw din. Inabot ka, gumamit ang Diyos ng fivefold ministry, yung prophet, lahat yan. Para for you to let you know kung sino at magpapakilala ang Diyos sa iyo. Then until you become mature, you do the same to others. Kaya nga sabi, if you want to be happy, how many people are happy with you? O ilan bang taong napasaya mo sa buhay mo? Yun ang measurement ng iyong kasiyahan. Alright? So, na-emphasize po kanina yung honoring God, especially sa time. Kaya naman, kailangan natin, anuin natin, pag-aralan natin bakit laging walang time ang tao. Diba, na-notice natin ang mga salita. Wala akong time ba? Busy ako. Hindi normal ito dito sa mundo. Wala akong time ba? Busy ako. Tapos sa ganun natin, minsan, pag inalok tayong maging ninang sa isang linggo, nakalimang tayo. Lima yung ating So busy tayo, mag-attend tayo dito, bibili tayo ng gift, ganito, ganyan. So ang nangyari, wala kang time. Inubos mo sa hindi necessary. Kaya when you honor God, God will intervene in your management sa time mo. He will correct you, He will tell you, He will teach you, because He's the teacher, the guide, na the time should be managed well. Kaya nga, if you want to honor God with your time,
24 hours, 2.4 is 10%. So yung 10% na yan, ikaw lang nakakaalam din. How are you going to give to the Lord the 2.4 in a day? Like sa akin, syempre mature na ako. I spend, para sa akin yung 3 hours, napakaliit eh. I mean, sa gabi, before ako matulog, minsan dahil marunong na akong mag-explore, hindi mo malayan, naka5 oras ka na pala. Or minsan, beyond. So that's why time is very important because time is life. When you spend time to someone, you spend your portion of your life to them. Yun ang gusto ng Lord. You spend your time to someone for the gospel. Ano yung gospel? The power unto salvation. Our God is a God of purpose at gusto niya, may purpose yung lahat ng ginagawa natin. And we found it naman, basta na-under tayo sa purpose ng Lord, para bang may umbrella tayo. Na kahit may ulan, nakakalusot ka pa rin dahil may umbrella ka. Mainit, nakakalakad ka pa rin, you can still move because you've got the umbrella. Kaya nga po, yun ang gusto ng Lord. When you honor Him, He will give you covering. Yes. The blood of Jesus is our covering the moment we receive Jesus. Kaya nga lang, nagkakasala pa rin tayo. At ayon dito sa salita ng Diyos, sin is death. Death means cut off kung sa ilaw pa. So, ang maganda kapag born again ka, you have the convictor, the Holy Spirit. He will lead you and guide you. O anong gagawin mo kasi na-off ka. You've got to switch the light. So, who is the light? Jesus is the light. Diba? So, tuturuan ka ng Holy Spirit, okay, just say Jesus. Jesus, forgive me, Jesus. He will put words into your mouth for you to go back to the position. Kasi pag ikaw nagkasala, wala ka sa posisyon. Talking about honoring God, you are given a position where Jesus is. Saan ba si Jesus? Di ba doon siya sa posisyon na nandun ang lahat? Sa pag nahulog ka, kahit kunti lang nahulog kang ganyan, wala ka na doon sa posisyon na saan nandun lahat. Napunta ka naman sa posisyon na wala ang lahat. So, the Holy Spirit will convict you. Salamat dahil tayo ay pinangakuan na, undercovered tayo sa pangako, sa covenant, na the blood is available for all of us. So, right there, tuturuan tayo ng Holy Spirit to speak the Word of God by repentance. We say, sorry Lord, balik ako. So, you decide na magbalik ka sa salita dahil ang salita ang posisyon. Because the salita, the Word is God and God is the Word. If God is the Word and the Word is God, then where is God? Is at the right hand of the Father? Jesus, I mean. And then God, who is the source of everything. Kailangan nakaposisyon tayo. Kasi kung wala tayo sa posisyon, hindi tayo makikita, hindi tayo marinig, saka hindi natin ma-enjoy kung anong meron dyan sa posisyon na yan. Like kapag ikaw president, ang daming ma-enjoy ng president. May immunity, lahat-lahat na yan. So, kailangan natin yung posisyon natin. Prayer is a gift for us to give us strength. The moment na mag-pray ang anak ng Diyos, na-strengthen siya. Cannot be denied. So in other words, prayer is the source of strength. Ito yung paraan kung paano ma-recharge yung sarili mo. So you should love prayer. Pag-aralan din kasi kung wala kang knowledge about prayer, you don't like to pray. Nobody likes to pray. Kasi nga, una, hindi niya alam. At pangalawa, wala siyang resulta. Kaya, you don't like to pray. Ako, I learned to pray kasi I research. Pinag-aralan ko ano bang benefits meron ako pag nag-pray ako. Para kasi waste of time, mag-pray ka pa. Pero pag na lifestyle mo na pala, then you see by your eyes kapag tama ang prayer mo. Nakikita mo agad yung effect. You cannot help to stop praying or to pray, I mean. Because
Makikita mo ang benefits. Kaya kaninang umaga, remind lang kayo, repentance is very important. Ito kasi yung parang door. You've got to repent. In words, in deeds, kung ano yung mga nagawa natin. Minsan sinasabi natin, parang wala man akong kasalanan. Well, the deceiver. Tandaan nyo, may kasalanan talaga ang tao. Go straight to the Holy Spirit. Then the Holy Spirit will search for you. Oh, ito ha. Ito Tintin, may ginawa. Kanina may ginawa ka na. Kasi makakalimutan natin. Gusto ng demonyo makalimutan mo. Para hindi mo siya ma-deal. Diyan lang nakapile. Until hindi mo na makita, hindi mo na marinig ang Diyos. That's why kailangan repentative attitude. So how do you honor God? Through by prayer. Because when you pray, you spend your time, especially when you give your tithes, mayroong effect. Kapag na, oh wow, naka-3 oras, sobrang 3 oras ako. So kagabi, instead na matulog, hindi na ako natulog talaga. I really, intentionally, gusto kong magkaroon ng success yung service natin kanina. So nakita niyo naman. Because intentional kang nag-pray. Kasi, kaya pag intentional ka, one-sided ka, one single-minded ka lang. Talagang yun ang gusto ko. Hindi ako mag-entertain ng ibang mga bagay. Yun ang gusto ko. Hanggat hindi ko nakuha, hindi ako titigil. Ganun ang intentional prayer. Hindi yung, i-pray ko pa ito, Lord. Ito pa kasi, kailangan ko pa ito, Lord. Kailangan ko pa ito, Lord. Isa lang. Ang targetin mo kung ano ba talaga ang gusto mo. Remember Solomon? Paalala lang. Si Solomon hindi humingi ng pera. Ang hiningi niya ay wisdom. So natuwa naman ang Diyos. Hindi ka humingi ng pera, hindi ka humingi ng building, hindi ka humingi ng kung ano-ano. Sabi niya, I like that. Sabi na. So dahil hindi ka humingi, bibigyan kita ng wisdom. Kasi wisdom ang hiningi niya, di ba? Wala siyang hininging material na bagay. Hiningi niya spiritual na bagay. Wisdom is spiritual na bagay. Nahawakan mo ba ang wisdom? Hindi, di ba? Kaya hindi siya material. Yun ang hiningi ni Solomon. Take note. Humingi siya ng spiritual blessing. Hindi material blessing. So sabi ng Diyos, because hindi ka humingi ng mga bagay o ano pa man, I will give you wisdom. So sabi niya, bigyan kita ng wisdom, knowledge and understanding, at dahil hindi ka humingi, lahat ng hingin mo, ibibigay ko papati. Hindi alakalain ni Solomon na ganun palang effect. Na kapag spiritual blessing ang hingiin mo, material blessings will follow. See? Revelation po. So pag hindi po natin naintindihan talagang, paikot-ikot lang tayo. The year begin, kung ano nangyari dito sa last year, ganun din ang mangyari. We have to evaluate para makaposisyon tayo ng tama. Start right, so you will end up right. So, only Jesus is right. Do not trust any righteousness dito sa mundo. Do not trust the righteousness of Buddha, of any other gods, or any people, any person, because ang tao ay tao, ang Diyos ay Diyos. So you trust God, only God, because only God knows everything. Amen. Amen. So Jude 1:20. Jude 1:20. But you, beloved, building yourselves up on your most holy faith, praying in the Holy Spirit. Yes. When you pray in the Spirit, yung speaking in tongues ang tinatawag natin, ay binibuild up mo ang sarili mo. Pagkatapos mo, intentional spirit, soul, and body, di nagrepent ka na, you feel light, and then pagkatapos niya, syempre, nakaposisyon ka, pag humingi ka ng ano, you humble yourself. Diba? Sabi nga ng Lord, if my people will humble themselves, pray, and humble themselves fast, then will I hear. So, paano yan? Kung nanalangin tayo, hindi tayo humble. Hindi tayo marinig ng Diyos. So, after that, repentance, hindi yung umiiyak ka talaga repentance, kundi you just acknowledge lang naman na yung ginawa mo kanina, inisip mo mali. You go back to the word, which is righteous word of Jesus. Yun ang repentance. Then, access ka na. Then, the Holy Spirit
believe that the Holy Spirit is, kasi siya ang nag-grieve, di ba? Ay magkaroon ka na ng light. You feel light because natanggal yung grieving ng Holy Spirit. Matatanggal lang yan pag walang sin. And the blood of Jesus is always available kapag nagkasala tayo. Wala tayong erasure. Hindi mo madala sa eraser yung kasalanan mo. But the blood of Jesus that was shed on the Calvary is your erasure. Pag ikaw ay born again believer. So, then you feel light, maramdaman mo naman yan. Yung totoo talaga, yung iba naman kasi pag maghingi ng patawad, kumakain pa ng mani. Ibig sabihin talagang spirit, soul, and body intentional. Lord, I really commit sin. I ask forgiveness. And then, automatically, the Holy Spirit, kasi lagi mong ginagawa yan, marami ka na discover sa Holy Spirit that He's so generous. One touch lang talagang agad-agad nagpapatawad ang Diyos. Ganun ka ang Diyos. So, tatayo ka na ngayon. You start to pray in the Spirit. When you pray in the Spirit, you start to give thanks, di ba? Lord, thank you. You are magnificent. You are so good. You are so powerful. Kasi dadaling ka ng Holy Spirit sa imagination mo pa. Yung universe, paano niya ginawa, ikaw, paano niya ginawa, yung mga tao, marala mo sa word na yung, what is a man that you are mindful of? O nga naman, bakit alam niya ang takbo ng isip mo? Napakaliit mo dito sa planet Earth, pero alam niya, nababasa niya yung sinasabi mo, yung mga, hindi mo pa ginagawa, nababasa na ng Diyos. Lahat from head down to bituka mo, alam niya. Alam niya in every detail. So, doon pa lang, you'll be stirred up, wow, I'm worshiping the God who is so powerful, who is knowledgeable, and wala nang tatalo sa Kanya. Siyempre, tatayo, balahibo mong ganon. Kasi ang Holy Spirit naman ang mag-inject sa'yo. How are you going to magnify God? Paano mo may magnify ang Diyos kung wala kang alam? Dapat may alam ka. So, when you go to the nature, nandun yung magnifying. You are magnificent. Nakita mo yung mga bundok, yung ang ganda, with the matching, napaka-romantic na yung Diyos. Kasi, aside sa mas maganda yung breeze ng meron pang tweet, meron pang clouds na blue and white, napaka-romantic niya. Pagdating ng hapon, puro lights, o di kaya, ang dilim tapos yung pero ang liwanag ng sea, kahit walang kasi nagbibigay din ng radiation ang tubig, di ba? So, napaka-romantic niya. And you can feel the kiss of God sa wind and sa breeze. So, kaya meaningful yung kanta mo na magnificent eternally. Kasi eternal siya. Yung dagat, eternally. Yes. Tatayo balahibo mo. Kasi ang Holy Spirit ang magtitimpla ng iyong position. Then He's going to show you how great God is. Kanina, wala kang alam, zero. Parang wala kang alam. Pero once the Holy Spirit is being energized, siya, na stir up siya, He will be the one to bring you to the greatness of God. Doon, papasok sa isip mo, wow, mapipil mo talaga yung greatness ng Diyos. And then, mararamdaman mo na, sa sobrang praise God ka ng praise God, alala mo yung ginagawa niya, talagang dumami na, kapaalala, alam mo, kunting mo lang, di ba sa cellphone, kunting mo, maglalabasan lahat. Yun ang trabaho ng Holy Spirit. It's a reminder, kahit na hindi mo na naalala, biglang isa lang na link, naglabasan lahat. Yun ang gawa ng Holy Spirit. At kapag doon maglabasan ng lahat ng alam mo, then you will be drunk. And then you utter other tongues. Then when you utter other tongues, hindi mo na naintindihan yung sinasabi. Pero yung joy, kasi ang presence ng Holy Spirit nandyan na. Nararamdaman mo nang nandyan siya. Kaya ka natatawa kasi nakatingin siya sa'yo. Natatawa ka kasi nandyan lang siya. So maya nararamdaman mo, nililip up ka niya. And then, yung dimension mo nagbabago, nakaramdam ka na ng light, parang nakalimutan mo na yung mga pains mo. Yun pala,
Pag nasa marinate ka sa presence ng Lord, nawawala lahat ng sakit mo. Why? Because in the presence of God, hindi makatagal ang sakit. Sana lang kung alam lang ng mga may cancer kung paano mag-invite ng presence ng Lord at mag-enjoy sa worship. I guarantee you talagang labas lahat ng mga sakit sa ating katawan. That's the only way that we could experience the tranquilizer. Ang tranquilizer kasi ang presence ng Lord parang nagnanumb lahat. That kind of worship will bring you to another side of the world. At can you imagine dito ka pa lang sa lupa, medyo may patikim ng Lord sa iyo, what will happen when you die? Ayun, pag nawala ka na sa katawan mo, your spirit, parang mayroon ka ng idea na saan siya pupunta. Siyempre, yung isip mo, puro salita. Ayon sa Bible, ang salita ay Diyos. So kapag ang isip mo ay laging kasama ang salita, saan ka pupunta pag lumabas ka na dito? Sa salita. And the Bible said, the word will not, everything will pass away, but the word will not pass away. So the word of God is eternal. Kaya doon tayo naging eternal. So when you honor God, that's the door for you to, na magpakilala ang Diyos sa iyo. Ang weird ng Diyos. Marami siyang ipaalam sa iyo kung paano mag-solve ng problema na napakadali para sa Kanya, napakahirap naman para sa atin. Diba? Dami nating pagdaanan bago natin naintindihan ang mga bagay. Pero pag nasa presence ka ng Lord, parang ibibigay na lang sa iyo, ito na yung finished product. So yun naman ang iyong ikinagagalak. And then, He will teach you to secure what you have. You accumulate something when you worship. Madami kasi nagmamature ka. Marami kang alam. And then, you learn how to secure them by charging. Nami-maintain, nasusustain mo sa pamagitan ng yung binasa mo, Jude 1:20. Na you are edifying or charging your spirit. So your whatever you have access. Like yung bahay mo, you can ask God to protect. When you say protect, the angels will protect them. Automatic yan. Kasi meron ka ng access. And, syempre, binasa mo lang yan. Then, nakita mo, naging totoo. Marami yan. Nakita mo, naging totoo na naman. Ma-addict ka. Katulad kanina, okay, intentional. Minsan, kakalimutan natin intentional. So, tingnan ko nga, Lord, talagang ginuusap ang, wow, may bumagsak. Alam ng Diyos yung, siyempre alam ng Diyos yung babayaran mo, alam niya lahat. Tapos pag nandun yung on fire pa ako, wow, gusto ko Lord, 24 hours kang magbagsak dyan. Diba? Of course, i-grant yan ng Lord pag nakita niyang kaya mo. I tell you, pag magbagsak ang Lord, yung walang preno, patay ka. That's why He doesn't want you to have big time. Gusto niya yung makaya mo lang. Kaya, He doesn't want you to be overloaded. Kahit blessing pa yan, kahit pera pa yan, pero overloaded, mawawala kasi si Lord. Kaya yun naman, instead na gusto mo, at sinabi ng Lord, hold, ibig sabihin, when you go beyond, masisira ka. Meron siyang limit ng kanyang blessing. Kasi ang blessing ng Lord, hindi mo kayang i-handle. Sobrang laki ang Diyos. Yes. Tapos gusto mo lahat ibibigay sa iyo, mamamatay ka. So, kung ano lang measure na kaya mo, ganun ka-tender ang Lord. But He promised you, as long as you know how to do it, that you will just be, it's like rain from above. Lagi ko, paborito ko yan. Like rain from above, You shower your love over me. Like rain from above. Klaseng rain. Malalaki bang patak? Or shower lang? Mas maganda yung shower. Kasi continual man. Yun ang maganda sa Lord. Very tender siya. Loving because He knew kung ano lang ang kaya mo. Dahil mahal ka nga ng Diyos. Walang problema sa Diyos sa kanyang blessing. Nandiyan ang blessing. Generous ang Diyos. Totoo ang Diyos. When He promised to do it, as long as you do what is right. But the thing is, kaya mo ba?
Dahil ayaw ng Lord na mawala ka. Tapos ma-overwhelm ka naman sa material na bagay to that extent na mawala na yung ano mo, yung very foundation mo sa nag-enjoy ka na sa presence ng Lord, nawawala kasi ninanakaw ng material or entertainment world ang iyong attention. So to be para maging tayo clever. Kumbaga, sabi ng Lord, kailangan daw mas tayo wise kaysa sa serpent. We really need to secure what we have. Yung mga bagay na binigay sa Diyos na hindi mawawala, yung pera mawawala. Secure mo yung binigay ng wisdom, yung pipeline ng blessing. Ang blessing sa spiritual kasi ang blessing ko hindi pera. Ang blessing is spiritual. Katulad ng wisdom. Diyan galing ang pera. Yes. If God will give you wisdom, money will just follow. Naintindihan ba na? Yes. So we thank God for this, honoring and securing what you have this 2024. I believe yung dalawa lang na yan. At saka yung prayer, which is the gift of God for you and for me. Prayer, the right kind of prayer, will access you to the things that you need, especially 100%. We are nothing without God. Yes. Prayer ang binigay niyang regalo. So you can access with God. Amen. When you pray, you receive strength. Yes. So prayer is the means for you to receive strength from the Lord. Do not forget that. Do not allow the devil to snatch that idea. Nilagay na ng Lord yan. Kahit saan kayo pumunta at mag-tricycle kayo, you can pray. Huwag nilang iwala yan. Everything will follow. God bless you. Happy, joyous, joyful pala dapat. Kasi ang happy, mamaya sanda, happy ka, mamaya ulan na. Pero yung joyous year of 2024 is spiritual. It is eternal. Walang tigil na joy. Walang tigil na joy. From tomorrow down to December 31 again. In 12 months, you can plan. God has give you the capacity to plan, to do your mental mapping of what you do in 1 year. Alam nyo, nung itong natutunan ko to, yung 1 year parang 1 day na lang. Yes. Parang kahapon lang tayo nag-Christmas party, ito na naman. Yes. Diba? So kaya nga, tama yung sinabi ng Lord na 1,000 years sa Kanya, 1,000 years sa atin, 1 day lang sa Kanya. Kasi nga, na ano na ng Lord, na-sked na ng Lord tayo din. Remember, the Holy Spirit is a speedy God. Amen. Kaya lahat ay speed. Tulad ng aming sasakyan. Nag-ano si Papa, wow, first time niyang umupo. Sabi niya, ano ito, hindi ko alam paandarin ito, parang eroplano. Ganun po ang Holy Spirit. So mabibigla ka, kaya yung bang kanina, madami po ang na natamaan sa slow foot. Pati si Mamo, natamaan sa yung kung sa Ilonggo pa, Laminday, yung nahina ka. Kasi when you get into the Holy Spirit, mabibigla ka talaga kasi ang bilis ng Holy Spirit. Kaya nga, ang 1 year mo, mental mapping, 6 months, 360 days a year, every single day, every month may mapping ka. May map ka nung gagawin mo. Alam mo na ang gagawin mo before the start of the year. Then, before you know it, parang 1 day, 2025 na. Ang bilis. So, hindi mo na maisip yung iba kasi siniksik mo na lahat ng mga plans mo governed by the Holy Spirit. And economic-wise, you are secured. Kaya nga you secure what you know. Sowing and reaping is the principle. Yes. Hindi dapat mawala yan sa atin. Prayer, hindi dapat mawala. Yung prayer in the Spirit to edify yourself as a born-again believer, hindi dapat mawala. Mga kayamanan mo yan. Do not allow the devil to snatch that. Yes. Kasi ang devil, hindi siya magnanakaw ng mga pera sa atin. Nagnanakaw siya ng faith. Yung faith mo, ano ba? Faith mo in prayer that when you pray, God moves. Pray
that mountain can move, mountain can remove. Do not, in fact, you preserve that, you add more knowledge so that yung 24K, mag 28K, mag 30K, palaki ng palaki talaga. Ang faith, walang limit. Amen. Amen. Joyous New Year. 1 hour na lang. God bless you. And I believe sa countdown, yung iba excited sa countdown pagkatapos na natulog ng hina. So tayo excited tayo to come because well prepared. November pa lang, nag-pray na tayo for the next year. And we know that He will just double. If you obey and God is pleased, He can triple even kung ano yung ating ginawa. Excited na ang glorious one ay may glorious 2 na doon kay Denden. And you can have glorious 3, 4, 5. Itong year lang na to, you can do that kasi you are equipped na, you are trained na. Talagang everybody has the capacity to multiply. So excited! Marvelous 2. Magti-3 na nga sila, pero yung iba wala pa. So, kailangan natin mag-double time para pag dumami na, you're the most happiest person ever. Oh, God bless you. God bless you and everybody. Pakita natin yung magandang residence ni Kapitan. Kapitan. At ito ang kanilang bahay. Nandito kami para makikikain. At salamat talaga sa inyong hospitality. Alam mo, pag kayo ay malaki ang pamilya ninyo, bilisan nyo magpakarami. Marami kayong kusina. Marami kayong makainan. Ganun po kasi family. And God bless to Mr. and Mrs. Doliente. Salamat sa test and trial, Lord, na ipasa nila kaya nagbago ang kilay ni ng First Lady. Alright, thank you. Si Jane, siya yung po. Jane. Happy New Year. Yes, madam. Ayan. Okay, bye. Okay. Yes, okay.